Hello guys, welcome back to my next part sa tutorial natin. So, punta tayo sa NSCP. Yung city natin, in terms of feet daw yan. So, we need to check sa NSCP value. Sabi rito sa structural period as per NSCP sa 208.5.2.2 section. Ito yung magiging period natin. Approximately sa period natin ng building sa method A. Pero kailangan lang natin yung city value kasi nga si items na ang mag-calculate ng city value. Pero yung NSCP natin guys is naka-metric yan, so we need to convert it. So kasi nga reinforced concrete, so dapat 0.0731 yung city natin. Pero pagpunta natin dito sa NSCP, it should be feet. So magtanong tayo kay ChatGPT. Although, ano yan yata 0.03 yan. Magdano lang tayo kung gaano kagaling si ChatGPT. So, for the structural period value city for reinforced concrete is 0.0731 in metric. What is the value of city in feet? So, tingnan ninyo. Dapat mga 0.003 yan. Sabi dito, this is not correct. Copy natin to. This is in metric. Your answer is not correct. Yan, so, ibig sabihin, kapag mag-rely lang tayo sa answer ni ChatGPT, so medyo mahirap yan. Sa kailangan, i-verify pa rin natin yan. Guys, check natin to. May update to. So, as per NSCP, yung reinforced moment natin para sa city, reinforced concrete moment resisting frame is 0.0731. Pero kung mapapansin natin dito sa ESCE is saan na yun? Yan. Yung ESCE niya is concrete moment resisting frame 0.016 or 0.0466 para sa metric. Kasi nga sabi dito, yung A daw, naka-parenthesis is metric. Pero kung mapapansin natin dito, yung 0.0731, which is equivalent natin, is para sa steel, which is yung equivalent English value niya is 0.03. See? So, of course, magagovern pa rin yung NSCP. So, I will use this 0.03. Okay? So, from here, that is 0.03. Okay. Then, bottom story, of course, i-assume natin, although yung seismic natin, pwede natin i-analyze from ground to the roof. Pero para conservative ang design natin, we will use the bottom story and the foundation. Then,
Overstrength factor natin. Anong yung overstrength factor natin? 8.5 sa NSCP. Pero kung mapapansin natin yung sa code AC 7-10 o 16, yung moment resisting frame natin dito na structure, yung R natin is 8 lang. So of course, kailangan natin check dun sa NSCP kasi naka-repair tayo sa NSCP. That is design cube. Okay, so para sa overstrength factor R, punta tayo sa NSCP. Sa P ng NCP, kasi nung chinek natin yung ASC, mas maliit siya. So, pero as per the table 28-11A, yung special reinforced moment frames natin is 8.5. Then the omega is 2.4. Then for the zone 2 and zone 4, not limited siya. So kung nandun ka sa zone 2, kung walang earthquake yan ito yan sa mga zone 2. So maganda kasi nga maliit lang yung mga value. Pero mostly nasa zone 4 tayo. So we need to use the R value of 8.5. Then the rho for the of 2.8. Okay? This is 8.5. Then kapag mayroon kayong pwede kayong mag-user define, say CB. Okay? Yung CB natin, check natin to guys. Ayun. Mas maganda if mag-define na lang tayo ng CB kasi wala tayong cell report. Wala tayong cell report. If you have a cell report, then seismic source ang gagamitin ninyo. Okay? So, anong gagamitin natin? It's either mag-user define tayo, then pwede by distance. So, from here, let's say, let's use SD, then 0.5, ito yung magiging CB natin. Automatically. Pero kung gusto natin i-compute manually, mag-source, tayo? Closest distance, so non-seismic source. So, una, punta muna tayo dito sa ginagamit ko kasi ito. Fault finder.pbox.dust. Ayan, pero kung mapapansin niyo, yung updated na data pa lang is 2018. So it's up to you if you will use it. And much better if we have the soil report. Okay? Para ma-optimize natin yung structure. I-click lang natin agree. Then from the base map, check ko yung Google Maps hybrid. Then close. Let's use nasa Katarman tayo. Katarman na location. Ano lang, drag lang ninyo. Scroll zoom. Scroll lang ninyo. Or zoom. Let's consider ito. Yung provincial building ng Model Samar. So, pag nakita ninyo yung target location, double click lang yan. Double click. Then wait ninyo mag-load. Ayan. So, depende sa ninyo. Sa internet. As you can see, your map is last 2018 pa to. So, meron tayong fault. Screenshot ko yun para may reference tayo. So, yung nearest active fault is around 30.1 kilometers. So, mula rito, itong gagamitin ko. Okay? Ito yung pinakamadali. Kung makompute mo na yung C, no? CB na lang. Pero ito yung natin as per code. Okay.
Seismic zone factor, 0.4 tayo guys. Nasa seismic 0.4 tayo. Then, per code tayo, seismic A. Bakit seismic A? Sa Northern Samar kasi, ito yung value natin. 0.4 siya if yung value mo ng ito sa SD tayo guys, sa SD. Sa seismic zone 4, 0.44 NA. So, paano natin makuha yung NA? Ito yung NA. Okay? If the seismic distance natin from the source for the fault line is greater than 10 kilometers, so 1.0. Okay? So, ito naman, malayo naman tayo. So, 1.0 lang. Then, NV natin, same din. Greater than 15 kilometers naman tayo. Okay. Then, mayroon tayong value sa NA and NV. So, para sa CE, then, soil type natin, we consider D. Kasi wala tayong, wala tayong cell report. So, let's use SD. Let's assume it's G. It's SD value. So, SD, 0.44 tayo, NA. Para CE. Then, sa CB naman, SD is 0.64. I-check natin kung parehas yung value. Ito guys. Hindi parehas sa data ni ito. UBC 97 tayo pero hindi parehas yung value ng CNCB. Input muna natin dito. So, seismic source type natin. Distance, 30.1 kilometers. Okay. Ayun. So, as you can see, seismic source A tayo. SD 0.4, 0.64 CE, 0.44 CE, and 0.64 CB. That's correct. 0.464 and 0.644. Then, importance factor. Importance factor, we will go here or refer here, this one. It's per table 28-1. Para sa special occupancy, 1, essential 1.5, hazardous 1.24, standard occupancy tayo, 4 tayo, category 4, then miscellaneous 4, 1 din. So therefore, 1 yung importance factor natin, 1.0. Then, okay. So same with this direction Y. This is 0, then 0.5 is D, then A, this is 30.1. Importance factor, ayan, so correct na tayo. Ito, highlight pala natin yan. Then, okay. Then, punta tayo dito sa wind load. Wind load, it should be yung type natin guys, wind. Ayan. Tapos, ESC 7-10, then modify. Then, modify na natin. So, ngayon, we have two option by the coefficient, exposure coefficient, kung paano natin transfer yung lateral load. It is exposure from extent of diaphragm or exposed from the frame and shell. So, ito commonly, para sa mga open structure to. So, ito yung ginagamit natin. Then, pwede tayo mag-specify ng windward coefficient and the leeward coefficient. If you want to consider na si program na lang mag-calculate, pwede rin. Pero for this, pwede tayo mag-set ng value. Okay? Ng sarili natin. Then, anong direction ng coefficient? So, from here, modify ko. Pwede ka dito mag-set. Itong direction,
if you modify two direction in the wind, x and y, so kailan yung isa is 0, then yung isa naman is 90 degrees. So for this, kasi isa lang yung define ko, then i-create ko yung 12 cases. I-0 ko lang siya. Kasi ito yung i-ano niya. Ito, for every case kasi, pwede mo set siya kung anong direction. So ang gagawin ko, create all sets lang. Then ito yung sets niya ng direction na yan. So lahat na ng direction, i-apply niya automatically. Then punta tayo dito sa speed and then mph. Sa Katarman kasi, kph to mph. So wag kayong mano sa internet. Search lang kayo pag hindi alam. Pero kailangan nyo secure palagi yung result and verify. So sa Katarman kasi, pumatak or sa Samar is 320 kph. So medyo malakas yan. So approximately 198 to let's say 199 na lang. Or sige, 198.84. This is 198.84. Ayan. Anong exposure type to? So kung alam mo na yung exposure type nito, pili ka lang dyan. So for this, we will assume B. Also the topographic factor, KZT 1, gas factor 0.85, directionality factor 0.84. Okay, so kapag mag-check naman kayo dito, yung open structure, so kailangan nyo mag-input ng ratio ng solid over the gross area ratio. Then, para sa exposure, instead na foundation, ay lalagay ko lang siya dito sa ground floor. Kasi yun naman yung actual. Okay? Then, wala tayong parapet. So, kapag mayroong parapet tayo, ito. So, kung sa ano natin wala tayong parapet kasi nga, waterproofing, roofing. Roofing na siya. No? So, this is okay. Roof. Then, okay. Wala tayong na kaligtaan. This is dead. Superimposed load, live load. Okay. Goods na tayo. Then, okay.